Patuloy nilang iimbestigahan. Hindi nila tatantanan ang nangyaring ito na pag-reverse ng decision sa dismissal order ni Villanueva. Kaya kung iniisip ni Senador Villanueva na ligtas na siya dahil reverse na yung dismissal order ni Morales sa kanya, ni-reverse ni Martires, hindi pa. Hindi pa. Iimbestigahan di umano ng ombudsman yung posibleng violations ni Martires. At kapag napatunayan na talagang may mga violations, mananagot si Martires at posible pa rin i-reverse uli ni Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ang desisyon. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Iimbestigahan na ng ombudsman. Ito, ombudsman to review possible violations of secret reversal of Villanueva's dismissal. So hindi tatantanan ng bagong ombudsman itong kasong ito ni Villanueva. Kasi nga tulad ng opinion ni retired Associate Justice Ascona, kahit pa sabihing valid yung order, yung dismiss, yung reversal ng decision, kahit valid, assuming na naka-attach naman sa rulyo ng kaso, pero unusual pa rin. Ngayon, kung unusual ito, talagang kailangang imbestigahan. Lalo na pag nalaman sa investigasyon na hindi pala inattach sa rulyo yung desisyon. O kaya, hindi pala nasunod yung timeline. Ngayon, pinag-uusapan yung timeline. Nagkaroon ba talaga ng motion for reconsideration si Villanueva? Kasi dapat paglabas ng dismissal order ni Morales, dapat mayroon kaagad na within 10 calendar days after receipt ng dismissal order ni Morales, dapat nag-file ng motion for reconsideration. Kung hindi nakapag-file ng motion for reconsideration, irregular yung naging desisyon ni Martires na reverse yung desisyon. So, pagka ganon, invalid yung dismissal order. Ay yung reversal ng dismissal order. Kaya pwedeng desisyonan yan ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pwedeng maparusahan si Martires. Anong pwedeng parusa sa kanya? Pwedeng ma-forfeit ang kanyang yung kanyang pension bilang retiree. O kasi siyempre retiradong opisyal na siya ng gobyerno. Retired ombudsman na siya. So mapu-forfeit ang kanyang retirement benefits. At least maganda naman kahit papano, mga kabunyog, mga kababayan, at least maganda kung ma-forfeit ang kanyang retirement benefits para sapuin niya ang parusa sa kanyang ginawa ni Martires. At maganda ring ma-declare na mali ang ginawa ni Martires para hindi na pagtularan sa hinaharap. Kasi napakatindi talaga ang ginawa ni Martires. Yung tiwala ng taong bayan bilang ombudsman. Ang ombudsman ay tanod bayan. Yan ang tagabantay ng pera ng mga yaman ng bayan. Linalabanan ng ombudsman ang katiwalian. Linalabanan niya ang korupsyon, ang pandarambong sa kaban ng bayan. Yan ang trabaho ng ombudsman. Ang kanyang opisina ay create mismo ng konstitusyon, hindi lang ng ordinaryong batas. Kaya nakakalungkot na ang mga ginawa ni Ombudsman Martires ay yung pagiging tanod bayan hindi niya ginawa, naging tanod pa siya ng mga korap. Naging tagapagtanggol siya ng mga korap. Ang prinotektahan niya yung mga korap. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, ang maganda dito, at sinabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, patuloy nilang iimbestigahan. Hindi nila tatantanan ang nangyaring ito na pag-reverse ng decision sa dismissal order ni Villanueva. Kaya kung iniisip ni Senador Villanueva na
ligtas na siya dahil reverse na yung dismissal order ni Morales sa kanya, ni-reverse ni Martires. Hindi pa. Hindi pa. Iimbestigahan di umano ng ombudsman yung posibleng violations ni Martires. At kapag napatunayan na talagang may mga violations, mananagot si Martires at posible pa rin i-reverse uli ni Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ang decision. Posible pa rin ma-reverse kung invalid yung reversal ng dismissal order. O yan mga kabunyog, maganda tayo, maganda ito. So, suportahan natin ang mga ginagawang ito ng bagong ombudsman. Maganda ito. Dapat talaga maturuan ng leksyon si Martires dito sa ginawang ito na pasikretong pag-reverse ng desisyon sa dismissal order ni Villanueva. At kung akala naman ni Villanueva ay libre na siya dahil ni-reverse na ang desisyon sa kanya, huwag ka munang magsaya, Senador Villanueva. Iimbestigahan pa. Iimbestigahan pa. Bakit nyo sinikreto kung wala naman kayong tinatago? Bakit nyo sinikreto na hindi pinaalam sa publiko? Kaya tama si retired Supreme Court Justice Associate Justice Adolfo Ascona. Sabihin pa nating valid yung yung reversal, yung order ni Martires, pero highly unusual, napaka-irregular yung ginawa. Bakit sinikreto? Totoo naman yung sinasabi ni Martires, walang obligasyon ang ombudsman na lahat ng desisyon nito ay ilabas sa publiko. Walang ganon. Tama yan. Pero sa ganon ka-importanting kaso, alam lahat ng publiko yan. At nakarating sa Senado yan. Kasi nung nilabas ni linabas ni former ombudsman Conchita Carpio Morales yung dismissal order niya at pinadala niya sa Senado, hindi sinunod ng Senado sa ilalim ni Coco Pimentel. Kasi sabi ng Coco Pimentel noon, walang kapangyarihan daw ang ombudsman na disiplinahin ang mga miyembro ng Congress kasama na ang Senado. Kaya kung ni-reverse man yung desisyon na yon, dapat nalaman sana ng publiko yon kasi may interest ang publiko doon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.